mga kababayan, ipakita muna natin sa inyo kung gaano, okay, gaano ka walang hiya itong Bangag administration. So ayan, recently, mga kababayan, November 7, ayan si Lisa Tanas. Ayan, may pa-concert pa. Goldenberg Concert Series presents the PCSO Vocal Ensemble. Ayan, kasama si Langka. Nakita mo si Lisa Tanas? Edit na edit ang kanyang pagmumukha. Ang mga pagmumukha nila, akala mo, pinlansya o inapakan ng pison. Okay? So mga kababayan, pinost natin yan sa ating Facebook page kanina. Ayan, nakita nyo yung tao. Mas maraming natatawa. Ayan, basahin ninyo ang mga comment. So, karamihan sa nagko-comment sa kanila ay what? Mga, okay? Ang kakapal. Ang sabi dyan, no? Ang kakapal, sana madala ito silang lahat ng masamang hangin. Nakikita niyo ba yung comment ng taong bayan? Kung gaano kagalit. Gunggong na lang talaga ang tumitingala sa mga jutang ng mga ito. Basura talaga, may typhoon nang nag-post pa ng ganyan. Ayan, bagong Pilipinas pa. Sarcasm. Unahin niyo muna ang paghahanda at paano niyo tulungan ng mga tao. Ayan, nakita nyo, pag pinuntahan nyo yan, libo-libong nagagalit sa taong bayan. Yate ra, pa-concert-concert, ay pakigipang bagyo. Alright? Blackpink next, sabi. Kasi nga, may pinreport si Maui na I think ang Blackpink ay kanila ding babayaran at para pag-concertin dyan o, pagsayawin o kung ano man. Ang punot dulo ng lahat ng kasakiman na nangyari ngayon sa bansa ay si Lisa. Ayan yung mga tao, tinatag siya. Nakita niyo yung galit ng taong bayan? Yan mga totoong tao yan. Totoong tao to, libo-libo. Dito ang mga sentimiento ng taong bayan. Sabi nito, wow, social, pinaghahandaan ang bagyo. Social, pinaghahandaan ng bagyo, pinaghahandaan, hindi pinaghahandaan ng bagyo. Alright? Kadiri talaga tong First Lady na ito. Actually, lahat kayo mga angka ninyo. Naguunahan, sabi ganon. Nakakaya naman. Nagunahan daw ang mga trolls. Pati naman sa social media, ginagawang tanga ang Pinoy. Yes, kasi puro trolls ang nagbibigay ng papuri kay Lisa Tanas. Dahil sinabi ko na sa inyo yan na si Lisa Tanas pa lang, 5 million a month. Mahina ang trolls para bayad niyo sa trolls para puriin yung buwakan ng inang kidnapper na yan. So, takita nyo, binabasa natin sa inyo, mga tao yan, no? Ayan, galit na galit ang taong bayan. Ayan, ang mga comments. Oh my God, nakuha mo pa talaga mag-party, buong Pilipinas lubog na sa baha. Gaano ba kahalaga yung party na yan, mga kababayan? Tanggalin na natin yan. Di ba? Wala man lang pa-condolence galing sabi ni Beautiful Life, tama ka palangga. Galing kay Lisa Tanas. Paano magbibigay ng pakikiramay yan? Wala nga silang pakialam sa inyo. Paulit-ulit nating sinasabi na walang pakialam ang Bangag administration sa inyo, mga kababayan. Wala talaga silang pakialam. Kaya habang kayo ay ang mga pamilya nyo, sabi ko nga, nangamatay, naano ang inyong mga bahay, sila ay nakuha pang mag-party-party. November 7 daw naganap yan. Gaano kahalaga yan? Pumunta si Bangag doon sa Liloan, Cebu. Nag-optics lang. Ang dala-dala lang niya doon sa mga tao, mga Cebuano, laway lang. 'Di ba? Ang mga tao doon umaasa, nakita niyo, nag-meeting siya doon, tapos may dala pa siyang karatula. Ay, may pinabitbit pang mga karatula na sinulat doon sa parang kahoy na BBM or Bangag. We love you. We need food and water. Parang gano'n yung nakasulat. Pero walang dala, kundi ang laway lang niyang pangako na bibigyan ng tag 5,000 doon sa partially damaged na bahay at 10,000 doon sa completely damaged para daw makapagpatayo ng panibagong bahay. For sure, mga kababayan,
hanggang ngayon ay hindi pa na ibibigay yung 10,000 na yan o 5,000 na yan na pangako ni Bangag. Hanggang optics lang, mga palangga. So imagine nyo, malupit ang dinaanan o pinagdaanan o natanggap, natamo na mga delubyo ng ating mga kababayan. Yung mga pagkasira ng kanilang mga bahay, pagkamatay ng kanilang mga pamilya dahil sa bagyong Tino na yon. Maraming pamilya nawala ng bahay, gamit, wash out lahat. Nakita nyo naman na walang rescue nung time na yon sa Cebu, wala ka makita. Ultimo mo yung nag-rescue na helicopter na surplus helicopter yata yun. I think, yeah. Diba? Bumagsak din. 6 ang patay na mga kasundaluhan. 6 ang nagbuwis ng buhay. Sabi nga natin, hindi nga natin alam kung yung surplus, surplus na nga, baka tinipid-tipid yung mga tornilyo doon, baka kulang sa penetrating oil o sa grasa o kung sa ano man. Kaya bumagsak yung helicopter na yon or hindi dapat lumipad, pinilit na paliparin ng kanilang boss nila o ng general nila para maghatid o maghatid ng tulong kasi ang intention nun is magbigay doon ng tulong. Pero syempre, okay yung magbibigay ka ng tulong pero pag alam mo delikado na ang mga tao mo, wag mo basta-bastang wag mo basta-bastang paliparin. Alam niyo kung bakit? Kasi late na yung kanilang rescue. Yung kanilang rescue operation. Dapat yung bago pa nagbagyo, naka-standby na, may nakaposte na kumbaga. Nakaposte na, nakastation na ang bawat rescue operators. Okay? Ang bawat sundalo man yan, DSWD man yan, bawat tao, mga staff na yan, nakatoka-toka na sila. Hindi yung lilipad ka pa lang habang kasagsagan ng bagyo. Yes, it's Bangag operation ang tawag dyan, sabi ni Serena in Turkey. So yun, samantalang sila ay nag-party-party. Ganito po kayo tratuhin ng Bangag administration. This is Bangag approach, mga kababayan. Inaanod na kayo't lahat-lahat, sila ay nagpapakasarap pa. Nagpapa-concert, nagpapasayaw, nagpapapulburon, nagpapakangkang. Di ba? Habang kayo ay nagkandamatay ang inyong mga pamilya. Nagpapakita na wala silang malasakit. Manhid sila. Wala silang pakialam sa inyo. Malunod man kayo, mamatay man kayo, magurgur man kayo ng baha. Basta sila ay nakapag-party-party ang mga addictus benedictus. May tiwala pa ba kayo sa mga hayop na to? Kaya sabi ko sa inyo, pagkatapos ng bagyong ito, ng mga taga Maynila, patalsikin nyo na ang mga adik na araw-araw kayong pinagnanakawan. Walang pakundangan. Manhid, sabi ko nga, manhid. Walang empathy, walang simpati, walang puso, mga pusong itim. Sa kabila ng kanang paglubog ninyo, sila ay patuloy na namamayagpag sa kanilang party. Nagugutom kayo, yung mga bata doon na dinalaw ni Bangag sa Liluan. May inabot man lang ba siya ng isang supot? At late na siya pumunta doon. May inabot ba siyang supot para sa na may tinapay or anything na makain immediate right away na pagkain ng mga tao? Nagugutom, umaasa. Pag nakita mo lang ang presidente, busog ka na, ang presidenteng Bangag. Hindi ba dapat? Wala siyang dala. Laway lang, nag-optics lang to si Marcos Jr. Samantala, ito yung halos kasabay ito ng concert. Yeah, kailan siya pumunta doon? Anong petsa na ngayon? 2 days, yeah. Habang sila nagpapakasarap sa Malacanang, nagko-concert, si Bangag nag-optics doon na walang bit-bit na pagkain, okay, na hot meals or anything na nakita ninyo na pinamigay niya, wala. Laway lang, nagkumpas-kumpas, nagbulol-bulol lang siya doon. Samantalang sila, may palitsyon, may pa-caviar, may pa kung ano man ang nilamo nila doon sa Malacanang, may pa-pulburon, may pasinghot sila. Gutom na gutom kayo at lunod na lunod ang inyong mga pamilya.
May tiwala pa ba kayo sa gobyernong ito? Pagkatapos ng bagyo, patalsikin nyo na yung mga adik na ito. Tingin mo nag-backlash ang mga tao di sa comment section na kinakita ko kanina. Anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin ng damdamin, ng sentimiento ng taong bayan ay sukang-suka na sa mag-asawang demonyo, sa mag-asawang kawatan, kidnapper na si Lisa Tanas at si Marcos Bangag at 10 ng pamilya niya at lahat ng kasabwat nila. Hirap na nga Pilipino. Even before ng bagyong ito, sila party-party pa. Tapos nagdrama-drama, kunyari pumunta sa liluan, nagbigay ng 5,000, 10,000, o inangako pa, dahil di naman natin nakita na nagbigay, di ba? At super late, nung moment na nagbagyo, nasaan si Bangag? Natutulog. Sumisinghot siguro ng pulburon. Hindi enough. Yung mag-optics lang si Bangag doon, mga kababayan. Dapat, kung mahal niya kayo, beforehand, ay mayroon nang nakatalaga. Ngayon, dahil nasilipan sila ngayon, may mga meeting sila. May mga rescuer, in fairness doon ngayon sa Camarines Sur. Sa Bicol, nakita ko may mga rescue operators. Okay? Kasi nga, sa Cebu, pumalpak sila. And I hope, we're praying na wag tumuloy sa pagsobrang lakas at walang may mamatay dito sa bagyong ito. Dahil palpak talaga si Bangag, kailangan nyo nang tapusin yung hayop na yan, kailangan nyo nang tanggalin. Dahil ipinapakita lang ng pamilyang itong mga adiktus na wala silang pakialam sa inyo. Wala silang sinasabing, ang tawag dito, bagong Pilipinas. Ito yung bagong Pilipinas. Bagong bangag na Pilipinas at patuloy kayong gugurgurin sa krimen, gugurgurin kayo sa gutom, gugurgurin kayo sa mga kalamidad. Sunod-sunod ang kalamidad. May sunog, lindo, lahat na minal. Diyos ko po, ba't napakamalas naman nating bayan, oo.